Ang pagbabalik ng Ang Ermitanyo. Pasensya na ho kayo mga Ginoo. Bumalik ako sa pangalawang pagkakataon. Masyado na kasi ang pamimilit sa amin ng grupo na makuha ang bagay na yun. Ito lang ho ang paraan para muli naming mabawi ang mahal namin sa buhay na naroon sa kanilang mga kamay. Kaya kung sana maaari, bigyan niyo pa ako ng pangalawang pagkakataon na makuha ang binhing nais nilang makuha. Pagmamakaawa ng lalaki. Nang marinig naman ito ng kanilang pangkat, ninais na lamang nilang magwalang imik upang mapag-usapan ang mga bagay na nais nilang gawin. Ilang minuto pa ang lumipas. Sinagot naman ni Mang Carpio ang lalaki ng, "Kapag hindi mo makuha ang mutyang pinapahanap sa'yo, ano ang mangyayari sa pamilya mo?" Tanong ni Mang Carpio. Papatayin ho nila. Wala ho kaming kawala. Dahil hindi ordinaryong mga nilalang ang dumukot sa kapatid ko. Pakiramdam namin ngayon parang nakabaon na ang kalahati naming katawan sa hukay. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig nila Noli ang sinabi ng lalaki, doon nila napagpasyahang tulungan ang lalaking yun, alang-alang sa kanyang pamilya. Hindi na nila kasi maatim na merong hinahamak na mga ordinaryong tao na kalapit ng kanilang baryo. Matapos nilang mangako sa lalaki na tutulungan nila ito, bigla naman itong tumigil sa pag-iyak habang labis-labis ang pasasalamat. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, maigi namang tinatanong ni Noli ang detalye sa mga nilalang na lumapit sa pamilya nito. Naniniwala kasi noon si Noli na maraming kakilala ang kanyang ama na mga nagtatrabaho sa kanyang palayan. Matapos nilang mag-usap, sinabihan nila ang lalaking huwag mag-alala dahil gagawa sila ng paraan na makatulong sa kanilang problema. Pinayuhan naman niya itong makiusap sa mga nilalang na bigyan pa siya ng 1 linggong palugit nang sa gayoy magawa ng makapaghanda nila manong tuming. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinapauwi na nila ang lalaki nang sa gayoy magawa nito ang kanyang parte. "Mag-ingat ho kayo, kaibigan. Bumalik kayo rito bukas para masamahan namin kayo papunta sa bahay ni Itay. Huwag kayong mag-alala sapagkat ang lahat na problema ay merong solusyon." Wika ni Noli. Nang marinig naman yun ng lalaki, ngumiti lang naman ito habang dali-daling naglalakad papalayo. Sa pagkawala nito sa paningin nila Noli, ninais naman nilang ipagpatuloy na ang kanilang ginagawa. Pagsapit ng takip silim, dali-dali naman silang tumungo sa tahanan ng kanyang ama upang ipagsasabi ang mga nangyayari. Hindi na sila nag-aalangang lumapit kahit meron pa itong ginagawa, sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na sa paglipas ng mga oras, dahan-dahang mapalapit sa panganib ang taong nais nilang bigyan ng tulong. Mabuti na lang dahil wala naman itong problema sa ama niya. Nangako naman ang kanyang ama na sa pagsapit ng 2 araw, magagawa niyang makilala ang nilalang na nanggigipit sa lalaki. Ayon sa ama niya, naririnig na niya ang pangalan ng lalaking yun at ang lalaking nahuli nila ay isang tauhan ng mayamang pamilya na may lahing aswang. Matapos ang kanilang pag-uusap, wala na silang nagawa
kundi hayaan na lamang ang kanyang ama na gumawa ng pagpapasya. Kinabukasan, pinasama sila nito patungo sa bayan upang mapakinggan ang sasabihin ng kasamahan ng kanyang amang may negosyo din. Magaman maraming ginawa sila nuli sa manuka nila, ninais nilang mabigyan ito ng pagkakataon nang sa gayoy personal nilang marinig ang pag-uusap ng kanyang ama at ng mga kaibigan nitong nagmamay-ari din ng palayan. Ilang oras lang ang lumipas, narating na nga nila ang bayan kung saan nakita nila ang trabahador ng kanyang ama. "Anak, dumiretso na muna kayo. Hahanapin ko lang ang mga kaibigan kong maari ninyong makausap," wika ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, maigi naman nilang pinagmamasdan ang bawat trabahador na abala sa kanilang mga ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat ang kanyang amang paparating, kasama ang 3 lalaking hindi pa gaanong katandaan. Sa paglapit ng mga ito sa kanila, buong pinagmamalaki naman ng ama niya ang kanilang pangkat. Matapos ang formal na kamustahan, agad naman nilang tinanong ang kanilang pakay. Nang marinig ng kaibigan ng ama niya ang kanilang mga ikwento, halos lahat ng mga ito ay hindi nakasagot. "Bakit? Anong kailangan ninyo kay Ginoong Ismael?" wika ng isang kaibigan ng ama niya. Habang seryoso naman itong pinagmamasdan ni Nuli. Wala naman ho. May kunting sadya lang kami sa kanya. Ukol sa isang lalaking nanggugulo sa aming baryo, sa may palayan," sagot naman ni Nuli. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglahad naman niya sa mga kaibigan ng ama niya ukol sa kasalukuyang kaganapan sa kanilang lugar na may palayan. Matapos nitong makapagsalita, napagpasyahan naman ng magkakaibigan na ituloy ang kanilang usapan sa loob ng malaking bahay ng mga kaibigan ng ama niya. Nababahala kasi sila noon sa labas, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na maraming tinga ang nakikinig at mga matang nagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang naantalang pag-uusap. Nang mapagtanto nilang sila na lamang ang nasa loob, ay ang pag-umpisa ng kanilang mga usapin. Doon ibinulong ng mga kaibigan ng ama niya ang tungkol sa taong kilala sa kanilang lugar bilang Ismael. Ayon sa isang kaibigan ng ama niya, nagmamay-ari ng malawak na lupain ang taong yon na may samut-saring mga negosyo. Kabilang dito ang maisan, palayan, manihan, at samut-saring mga hayop. Meron din itong malawak na manukan, at ito din ang nagmamay-ari ng malawak na lupain sa bayan, at sakop nito ang halos hanap buhay na roon kung saan libong-libong tao ang nakadepende. Dagdag pa ng kaibigan ng ama niya, kahit mayayaman na silang mga negosyante, maliliit pa rin sila sa paningin ni Ismael. Sa lugar nila, pakiramdam ng taong iyon, animoy siya lang ang hari at wala ng iba. Alam mo mga iho, Manoy, marami nang napatayang si Ismael. Lahat na sumasalungat sa kanyang gusto, hindi niya pinakitaan ng awa. Sa totoo lang, kahit may militar na dito sa atin, si Ismael pa rin ang nagdidikta ng kanilang mga gawain. Sinasabi ko ito sa inyo
Hindi nais ko kayong takutin. Bagkus ay ipinaalala ko lang sa inyo na si Ismael ay isang delikadong tao. At isa pa, balita ko, merong grupo yang si Ismael na mamamatay ng tao. Ayon sa mga sabi-sabi, lahat ng taong nabibilang sa grupong yon nagtatangan ng mga mutya at lihim na karunungan. Wika ng isang kaibigan ng ama niya. Nang marinig naman nila Nuli ang sinabi ng mga kaibigan ng ama niya, ninais na lamang nilang ibaling ang paksa ng kanilang usapin sa ibang bagay upang hindi na ito magawang halongkatin ang kanilang nais sa taong yon. Ilang minuto pa ang lumipas. Napagpasyahan naman ng ama niya na sila ay iiwan na muna para asikasuhin ang mga dapat niyang gawin sa mga kaibigan nito. Sakto kasi noong naghanda ang ama niya sa nalalapit na gapasa ng mais kung saan hekta-hektaryang lupa na naman ang kanilang aanihin. Mga kaermitanyo, kagagaling lang natin at babalik na muli tayo sa ating kwentuhan. Pagpasensya nyo na't napakaikli lang ng kwento na ito dahil paunang upload pa natin. Maraming salamat.